paghahanda naman sa posibleng apekto ng bagyong Nika sa gitnang Luzon, ating tatalakayin kasama si Regional Director Amador Corpus ng Office of Civil Defense Region 3. Director Corpus, magandang tanghali po. Director? Yes. Yes, magandang tanghali po, sir. Yes, magandang tanghali po, Jonathan and Nina. Good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig na ring programa. Yes. RD, alam po namin na sa kasalukuyan sinasalanta kayo ng bagyo. Kamusta po ang sitwasyon sa Region 3 matapos mag-landfall ang bagyong Nika sa Dilasag, Aurora? Kanina pong alas 8 Gis, kaninang umaga po ay nag-landfall po si Nika sa bayan po ng Dilasag, Aurora with really heavy to intense rains. Kaya signal number 4 ngayon po sa bayan ng Dilasag at saka Kasiguran, Aurora. Sumunod naman, signal number 3 po naman dito yung Ginalungan. Then signal number 2 yung Baler and Dipakulaw. The rest of the 3 municipalities, signal number 1 po. Signal number 3 rin po, signal number 2 rin po dito sa northern part of Nueva Ecija, which is Karanglan and Pantabangan. And the rest of the provinces in Central Luzon, signal number 1, maliban po sa probinsya ng Bataan na walang nakataas na tropical cyclone warning signal. So medyo sa kasalukuyan po, mayroon na po tayong mga 69 open evacuation centers sa iba't ibang municipality po ng Aurora at meron na po tayong mga 1,283 affected families or mga 3,660 individuals po ito. Karamihan po rito, preemptive evacuation po ang mga ito dahil nga po dumaan po yung si Christine, si Leon, si Marce at hindi naman po masyadong tinamaan yung Central Luzon during kay Christine, Leon at kay Marce. Kaya noon pa man po, bago pa lang po si Christine, nakapagganda na po karamihan ng mga responders at saka mga dream offices dito po sa lahat ng probinsya po ng Central Luzon, particularly yung dadaanan po ng mga bagyo ito. Alright. Sir, kumusta po ang lagay nitong sinasabi niyong more than 1,000 na affected na mga pamilya na nag-preemptive evacuation po ngayon dyan sa inyong mga evacuation centers? Ang kagandahan po nito, medyo yung pagpapatupad po ng marami pong sumunod na talaga sa pagpapatupad po ng preemptive evacuation. Siyempre po, based po doon po sa malakas na parating na bagyo at itong si Nika at meron pang mas malakas na itong si Open. Just like I've said po, meron na kasing naka-preposition ng mga family food packs already. At tama-tama nga yung kanina po they were asking for additional augmentation ng mga 7,000 family food packs para po sa mga nasa evacuation centers. At tama-tama po naman yung mga naka-preposition po sa warehouse ng Aurora ng family food packs ng DSWD which is around 7,000. So i-replenish po siguro to once na ginamit po ng probinsya ng Aurora itong mga family food packs po na ito. Dahil sunod-sunod nga po ang bagyo, may mga areas pa po ba sa rehiyon ang hindi pa rin madaanan o lubog pa rin po sa baha? Sa ngayon po may isolated po na yung barangay Jagyan po dyan sa may Dicadi area. Dahil po ito sa medyo mountainous siya at medyo ongoing repair po yung tulay at medyo tumas po yung tubig kaya isolated po sila ngayon. Then of course may power up of this time may power interruption po tayo sa bayan ng Dinalungan, Kasiguran at saka Dilasag, Aurora. And the rest po, lahat po naman possible pa as of this time. Okay, RD. Paano naman po ngayon na magiging coordination ng lahat ng mga concerned agencies
sa pamamahagi ng assistance lalo pat nagsunod-sunod ang mga bagyo sa bansa? Dito nga po, halos every day or every other day po nagkakandak po tayo ng situational meeting or briefing kasama po sa ang NDRIM Council, which is attended by regional councils. Yung interagency po kanina, nasa opisina po kanina ang mga DSWD, yung taga-DILD, MGB po at interagency coordination para ma-address po directly yung mga namomonitor na problema dun sa mga kasalukuyan. Magkaroon ng malaking problema. So far, with the cooperation po na binabantayan po kasi tayo ng under the direction po ng NDRIM Council na parati tayong pinagsasabihan o ina-advisean dun sa mga possible effects na bagyo, and they are halos po regularly checking on the preparations that is being undertaken by the Central Luzon Dream Council. So pag sinasabi po natin yung Dream Council ng Central Luzon, it already involves all the agencies, particularly itong mga different members po ng response cluster na pinapangunahan po ng DSWD. Alright, baka meron pa po kayong panawagan, may kailangan pa po ba kayo dyan na nais nyo sabihin, at meron pa kayong baka mga paalala sa ating mga kababayan dyan po sa gitnang Luzon? Yes, Ninya, napaka-importante po ito ngayon. Meron po tayong, habang tinatahak po tayo ng heavy to intense rain dyan sa may northern part of Aurora, at meron pa po tayong inaasang pagpasto. Kaya sana po manatiling makinig po sa advisory at saka yung mga payo po ng ating mga barangay, municipal at saka provincial dream councils na parating umaantabay po sa atin. So, sundan po natin yung mga advisory nila kung kailangan mag-evacuate, preemptive evacuation para malayo po sa anumang disgrasya sa lahat ng kababayan natin dito sa Central Luzon. So, be posted po, updated sa lagay ng panahon at makinig kung ano man ang pinapatupad ng ating mga may sadyang kinakaukulan. Maraming salamat sa inyong oras, Regional Director Amador Corpus ng Office of Civil Defense Region 3. Jonathan.